Araw mga kapatid, kamusta po kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Tayo po ay mag-aaral na naman po ng salita ng Diyos. Ang topic po sa English ay even the impossible becomes possible through devotion. Tagalog po, kahit ang imposible ay nagiging posible sa pamamagitan ng debosyon. Kapatid, hindi ba minsan may mga pagsubok sa buhay natin na hindi natin kayang lampasan? May mga pangarap tayo na parang ang hirap abutin, no? Para mga imposibleng abutin, at may mga problema na napakabigat. Lalo sa panahon ngayon, ang hirap ng buhay ay parang ang daming problema na dumadating na napakabigat. Tandaan natin ang sabi ng Panginoon sa Mateo 19:26, sa Diyos walang bagay na imposible. Napakaganda na itong pag-aaralan natin ngayon kasi bilang mananampalataya ng Children of Light, tayo po ay, alam ko, bugbog tayo sa teachings nito nung nabubuhay pa si Sister Des sa devotion. Kasi siya mismo ay matindi ang devotion niya, no? Sa kanyang pananampalataya. Bago tayo tumungo sa mas deeper, alamin muna natin ang ibig sabihin ng devotion. Ang devotion ay higit pa sa panlabas na ritual. Ito ay pusong lubos na nakatuon sa Diyos. Kapag tayo'y tapat na nagdarasal, naglilingkod at nagtitiwala, ang ating kalooban ay nakahanay sa kalooban ng Diyos. Siguro nararamdaman natin yan pag tayo ay naghahayo, nagsiserve, na yung katapatan ng ating sarili sa Panginoon, lalo tayo pagka tayo'y mag-isa na, ang tapat na pagdarasal natin, ang prayer time natin, no? Pag sa community naman ay yung paglilingkod natin, yung tapat na paglilingkod natin, at yung pagtitiwala natin na kayang gawin ng Diyos ang mga imposible na sa tingin mo ay imposible, na gagawin niya posible. Devotion din ay binabago niya ang mga bagay, no? Yung kahinaan nagiging kalakasan, at takot nagiging tapang, at imposible tungo sa himala. Sa Biblia, maraming mga tao ang may matapat na debosyon. Unang-una na si Abraham. Alam niyo po, si Abraham ay bagamat matanda na at walang anak, sa kanyang debosyon ay naging ama siya ng maraming bansa. Panahon ngayon, imposible na minsan, no? Yung pagka may edad ka na, mahirap nang magkaanak. Pero ito ay tinupad ng ating Panginoon para sa kanya. Si Moises naman, sa harap ng dagat na pula, ang kanyang debosyon ang nagbukas ng daan kung saan walang daan. Para naman kay David, isang pastol na bata, ngunit sa kanyang debosyon ay natalo niya ang higanteng si Goliath. Para kay Maria naman, sa kanyang debosyon, siya ay naging daluyan ng tagapagligtas. Hindi po ba napapansin? Lahat ng mga tao sa banal na kasulatan ay lahat ay humarap sa mga imposibleng bagay. Ngunit sa debosyon nila, ang Diyos ang gumawa ng paraan. Kaya mapapansin talaga natin kung paano gumalaw ang ating Panginoon. Kung sa mga banal na tao na ito ay gumalaw ang ating Panginoon, tayo rin po ay mangyayari din po sa atin to. Kasi pinakita niya na sa atin to sa banal na kasulatan. Ano po ba ang aplikasyon nito sa ating buhay, mga kapatid? Number 1, sa ating pamilya, ang debosyon ay nakakapagpagaling ng sugatang relasyon. Sa panahon ngayon, marami na ang nawawala na ang value ng matapat na relasyon. Kaya sa sobrang busy, sa sobrang kayod ng kayod, kaya ang relasyon nalilimutan na sa pamilya. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng mga problemang ganito sa pamilya mo ngayon, may mga problema ka sa relasyon mo sa kapatid, sa parents mo, sa mga relatives mo, ay mahalaga na ang devotion para sa atin na maibalik ang mga relasyon na sugatan hanggang sa hindi na sugatan. Sa ating pag-aaral naman at trabaho, no? Ang debosyon ay nagbabago ng kabiguan tungo sa tagumpay. Sa mga nag-aaral, kung last year medyo hindi maganda ang performance mo sa iyong eskwelahan, ay ngayon ay magkakaroon ka ng bagong pag-asa
kung magkakaroon ka ng debosyon sa ating Panginoon na magiging mas maayos mo na ang gagawin ang iyong pag-aaral. Pagtatrabaho naman na napakahalaga kasi ang trabaho natin ay binibigay sa atin ng Panginoon bilang blessing na matutustusan natin ang pangangailangan ng ating pamilya. Kaya kung sa trabaho, nagkakaroon ka ng mga problema sa mga kasamahan mo, sa performance mo sa trabaho, kung magkakaroon ka ng matinding debosyon sa ating Panginoon, ay maaari niyang baguhin ito. Na magkaroon ka ng maayos na performance, maayos na pakikisama at pakikitungo sa iyong mga kaopisina. Kaya magkakaroon ka ng mas matagumpay na pagtatrabaho. Bilang mga nagtuturo din sa kabataan, sa komunidad natin, sa mga naghahayo, kasi komunidad ang tinatarget natin doon, ang magagawa ng debosyon natin ay nagbibigay ng inspirasyon sa kabataan na piliin nilang tama kaysa sa bawal na droga at liwanag kaysa sa dilim. Napakahalaga ang debosyon natin lalo sa kabataan ngayon. Marami na ang napapariwara na pupunta sa maling landas dahil nga sa influensya na rin ng social media na open kasi ang mga hindi magagandang bagay na naipopost sa social media. Kaya nandiyan tayo para maging inspirasyon at maging daluyan na mailagay sila mula sa dilim hanggang sa liwanag. At kung mapunta sila sa mga hindi magagandang gawain, ay nandiyan ang ating debosyon upang mabago ito at mapunta sila sa tamang landas. Bilang pangwakas, mga kapatid, tandaan natin na ang debosyon ang susi upang maging posible ang mga imposible. Kapag tayo'y lumuhod sa panalangin, naglilingkod ng may pagmamahal at nagtitiwala ng walang pagdududa, ang imposible ay yumuyuko sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, mamuhay tayo araw-araw ng may debosyon, sapagkat sa Diyos, kahit ang imposible ay nagiging posible. At sa ating debosyon, hindi lamang tayo nagiging saksi ng kanyang kapangyarihan, kundi nagiging kasangkapan din tayo ng kanyang biyaya para sa iba. Kaya yun, bago tayo tuluyang magwakas, tayo po ay mananalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita na aming narinig ngayong araw. Salamat sa paalala na sa pamamagitan ng debosyon at tapat na pananalig, kahit ang mga bagay na tila imposible ay nagiging posible sa iyo. Palakasin po ninyo ang aming pananampalataya, gabayan ang aming mga puso, at turuan kaming mamuhay ng may debosyon sa bawat araw. Naway ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kapangyarihan at pagmamahal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayun, natapos na naman po ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Naway ang ating debosyon ay mas tumibay pa, no? Para magawa natin yung mga sa tingin natin ngayon ang mga imposible ay magiging posible. Kaya patuloy, sumainyo ang katotohanan. God bless!